Ang weather natin ngayon is minus 5 degrees Celsius. Malamig. So sabi ko nga, first vlog natin ngayong 2024. Lamig. So ngayon wala tayong pasok. Holiday tayo ngayon, guys. Kumusta naman yung bagong taon nyo? Hopefully kasama nyo yung pamilya nyo while celebrating yung New Year's Eve. Kasi talagang kahit konti lang handa, basta kasama yung pamilya, okay na yun. Hindi naman paramihan ng handa ang labanan eh. Ang labanan eh. Ang masaya, ang maganda, basta kasama mo yung pamilya mo. Kahit simple lang handa, okay lang yan. Basta malusog, sama-sama, walang karamdaman. Yun ang mahalagang bagay ngayon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, pakilala tayo uli. My name is Alfred of Sir Alfred TV. So dito binablog natin yung buhay sa Canada, dito sa Toronto, Canada. Yan. So yung vlog natin ngayon, ito yung makakatulong sa inyo, guys, especially kung papunta ka pa lang dito. Ito yung mga bagay na dapat alam mo kung pupunta ka dito sa Toronto, Canada para magtrabaho at manirahan, na hindi nasasabi ng iba, aring makatulong sa iyo. Pag bagong dating ka dito sa Toronto, Canada, tapos one full-time job ka, minimum salary, I tell you, hindi kakasya yan. Dahil sa mahal ng bilihin ngayon, mahal ng renta, everything nagmahal dito sa Toronto, Canada. Number 2, karamihan dito sa Toronto, Canada, dahil nga sa mahal ng bilihin, meron silang extra job. Real talk po yan. Karamihan ng tao dito, karamihan, hindi ko sinasabing lahat, is may life insurance. Kasi mahalaga ito para sa atin in case na may mangyari sa'yo, protektado ka at protektado yung pamilya mo. Kasi para sa akin yung insurance dito is napakahalaga. Hindi natin sure ang panahon. So dagdag sa gastos, so it's monthly $100 pataas, depende sa edad mo, depende sa health situation mo. Insurance. 4, ang apartment dito is napakamahal. That's the reality. Alam nyo ba, may 1 bedroom apartment dito is $1,750. At kung 2 bedroom naman is nasa $2,500 pataas. Hindi pa yan sa downtown Toronto. Plus, magbabayad ka pa ng hydro, magbabayad ka pa ng kuryente. Number 4, hindi ganun kadali ang buhay dito. Kumpara sa sinasabi ng iba na parang pagpunta rito, papalahin mo ang dolyar. Hindi ganun. Pagdating mo dito, talagang magtatrabaho ka. Trabaho, trabaho, trabaho. Kasi kapag hindi ka nagtrabaho dito, mababaon ka sa bills. Ang bills dito, hindi humihinto. Kahit magbakasyon ka, magbabayad ka sa bills. That's the reality. Then number 5, bawal ang tamad dito sa Toronto, Canada. Kasi for your information, ang Toronto, Canada is one of the most expensive city dito sa Canada. So kung ikaw tamad, trabaho, puro ka reklamo, walang mangyayari sa'yo. Pero number 6, kapag dito madiskarte ka, masipag, walang reklamo, as long as maayos, legal, at okay naman yung trabaho mo, yung safety nandun, makakaipon ka naman talaga. Nasa diskarte lang. Sabi ng iba, puro trabaho sa Canada. Totoo po yun. Dito,
trabaho, trabaho, trabaho. Tsaka, yun naman ang pinunta natin dito eh. Bakit pa tayo magrereklamo? Kasi pag nagreklamo ka na puro trabaho dito, araw-araw, mapuprostrate ka lang. Kaya, i-embrace lang natin kung anong meron tayo dito, di ba? So, yun lang yung mga bagay na dapat alam mo kapag nagpunta ka rito sa Toronto, Canada. Hindi madali ang buhay, maraming challenges, pero nakakaraos naman tayo at dito, real talk, mas malaki talaga yung sweldo kumpara sa Pilipinas at maganda yung benefits, yung healthcare system, maayos. Tsaka dito, talagang madiskarte ka lang, makakaipon ka talaga.